Kumusta mga kasaliksik? Alam nyo bang may mga bahagi ng ating kasaysayan na mas kilala sa kanilang nakakakilabot na kwento kaysa sa kanilang mga tagumpay? Mula sa nakakapangilabot na Bataan Death March, kung saan libo-libo ang naglakad patungo sa kanilang trahedya, hanggang sa malagim na pag-atake at pagwasak ng kultura sa Korea noong panahon ng pananakop ng Japan. Pag-uusapan natin ngayon ang 10 pinakamatitinding karahasang naganap noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya kung handa ka ng tuklasin ang madilim na bahagi ng kasaysayan, simulan na natin. Number 10, ang Bataan Death March. Isa sa mga pinakamadilim na kabanata ng kasaysayan noong ikalawang digmaang pandaigdig ay ang Bataan Death March. Naganap ito noong Abril 9, 1942, matapos ang pagsuko ni United States General Edward P. King sa puwersa ni General Masaharu Homma ng Japanese Imperial Army. Sa kanilang pagkatalo, 75,000 sundalo, kabilang ang 12,000 Amerikano at 63,000 Pilipino ang naging mga bilanggo. Pinilit silang maglakad ng 65 milya mula sa Bataan Peninsula patungo sa Camp O'Donnell. Sa kabila ng kanilang gutom, kahinaan at hirap mula sa init ng araw, anumang pagkahuli sa martsa o tangkang tumakas ay nagresulta sa agarang pagbaril o pagbayo ng bayoneta. Habang nagmamartsa, ang mga katawan ng namatay na mga sundalo ay iniwan lamang sa gilid ng daan, nagsisilbing babala sa mga sumusunod. Bukod pa rito, ang sino mang sibilyan na tumulong sa kanila ay tinuligsa ng mga sundalong Hapones. Tinatayang 7 hanggang 10,000 ang nasawi sa martsa na ito, ngunit ang eksaktong bilang ay nananatiling hindi tiyak. Ang trahedya ng Bataan Death March ay isa sa mga sumasalamin sa brutalidad ng digmaan at ang kawalan ng konsiderasyon ng kaaway sa buhay ng mga bihag. Number 9, ang Unit 731 Experiments. Sa kasagsagan ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Unit 731 ng Japan ay naging sentro ng ilan sa mga pinakakilabot na eksperimento sa kasaysayan ng sangkatauhan. Sa ilalim ng lihim na programang militar na ito, libo-libong sibilyan at bihag na sundalo, kabilang na ang mga bata at sanggol, ang naging biktima ng di makataong pagsusuri. Isinasagawa ang mga eksperimento sa mga nabubuhay na tao tulad ng vivisection, kung saan binubuksan ang katawan ng walang anesthesia. Ang mga eksperimento ay naglalayong pag-aralan ng epekto ng iba't ibang sakit sa katawan, pati na rin ang mga bagong medikal na teknik na ginagamit sa digmaan. Kabilang din sa mga pagdurusa ng mga biktima ang pagtanggal ng mga bahagi ng katawan upang obserbahan ang pagkawala ng dugo at muling pagkakabit ng mga bahagi tulad ng esophagus sa bituka. Walang iniwang etika ang mga siyentipikong Hapones na nagtatrabaho sa Unit 731. Ayon sa isang dating miyembro nito, si Okawa Fukumatsu, pati ang mga buntis na babae ay naging bahagi ng eksperimento upang malaman ang epekto ng sakit sa fetus. Ang mga nakakagimbal na gawain ng Unit 731 ay patuloy na nagdudulot ng pighati sa kasaysayan. Isang paalala ng kakilakilabot na maaaring idulot ng digmaan sa sangkatauhan. Number 8, the Nanjing Massacre. Ang masaklap na pangyayaring tinawag na Nanjing Massacre ay naganap noong Disyembre 13, 1937, matapos sakupin ng Imperial Japanese Army ang lungsod ng Nanjing sa China. Sa pag-atake sa lungsod, humigit kumulang 20,000 hanggang 80,000 kababaihan ang inabuso at pinagsamantalahan, kabilang na ang mga matatanda at mga bata. Ang mga lansangan ng Nanjing ay nag-umapaw sa mga bangkay. Karamihan ay nilapastangan pa o pinahirapan bago pinatay. Hindi rin nakaligtas ang mga institusyon tulad ng mga ospital, paaralan at maging ang mga relihiyosong lugar. Ang Imperial Japanese Army ay nagkaroon ng sistematikong pamamaraan ng pagpatay, kabilang na ang mga pampublikong pagbitay at sunod-sunod na karahasan laban sa mga sibilyan. Ang lungsod ay sinunog at tinatayang 200 hanggang 300,000 tao ang nasawi bago nagtapos ang kalupitan. Noong Pebrero 1938, ang Nanjing Massacre ay isang nakapangingilabot na halimbawa ng kakilakilabot na epekto ng digmaan. Isang kabanata sa kasaysayan na nag-iiwan ng matinding marka sa alaala ng sangkatauhan. Number 7.
The Pearl Harbor Attack. Noong umaga ng Disyembre 7, 1941, sinalakay ng 353 eroplano ng Imperial Japanese Navy ang Pearl Harbor sa Hawaii. Ang hindi inaasahang pag-atake na ito ay naganap bandang alas 7:48 ng umaga, kung saan binomba ang mga pangunahing barko ng US Navy at mga base militar. Sa loob ng ilang oras, 8 barko ng US Navy ang napinsala at 4 dito ang tuluyang lumubog. Gayon din, 108 eroplano ng Estados Unidos ang nawasak, mahigit 23,000 sundalo at sibilyan ang nasawi, at higit sa 1,000 ang sugatan. Ang sorpresang pag-ataking ito ay nagdulot ng matinding galit mula sa Estados Unidos at nag-udyok ng opisyal na pagdedeklara ng digmaan laban sa Japan kinabukasan. Bukod sa matinding pinsala sa Pearl Harbor, ang kawalan ng babala ng Japan ay labag sa Hague Convention of 1907 na nag-aatas ng abiso bago ang ganitong uri ng pag-atake. Ang araw na yon ay tinawag ni President Franklin Roosevelt bilang a date which will live in infamy. At ito ang naging mitya ng paglahok ng Estados Unidos sa ikalawang digmaang pandaigdig. Number 6, ang Comfort Women System. Isa sa mga pinakamadilim na aspeto ng ikalawang digmaang pandaigdig ay ang tinaguriang Comfort Women System. Mula 1932 hanggang 1945, libo-libong kababaihan mula sa iba't ibang bansa, kabilang ang Korea, China, Indonesia at Netherlands, ang napilitang maging alipin ng mga sundalong Hapones. Ang karamihan sa kanila ay niloko, dinukot o pinilit na sumama sa mga brothels na kontrolado ng gobyerno ng Japan. Ang mga kababaihang ito ay dumanas ng malagim na karanasan, kabilang ang pang-aabuso, gutom at sakit. Marami sa kanila ang nagpakamatay dahil sa kahihiyan, habang ang iba naman ay nanahimik na lamang sa takot. Matapos ang digmaan, itinanggi ng Japan ang kanilang pagkakasangkot sa sistemang ito. Ngunit kalaunan ay naglabas ng opisyal na paghingi ng paumanhin noong 1990s. Sa kabila nito, nananatili ang galit at lungkot ng mga naiwang biktima na patuloy na humihingi ng hustisya para sa kanilang naging kapalaran. Ang Comfort Women System ay isang masakit na paalala ng madilim na bahagi ng kasaysayan, kung saan ang mga kababaihan ay ginawang biktima ng digmaan at pag-abuso ng kapangyarihan. Number 5, ang Death Railway. Ang Death Railway, kilala rin bilang Burma Railway, ay isa sa mga pinakamalupit na proyekto ng Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil sa pagkasira ng kanilang sea routes noong 1942, nagdesisyon ng Japanese military na magtayo ng riles ng tren mula Thailand patungo sa Burma. Upang maisakatuparan ito, pinilit nilang magtrabaho ang 200,000 Asian laborers at 60,000 Allied prisoners of war. Ang proyekto ay naging dahilan ng walang kapantay na paghihirap, kung saan ang mga manggagawa ay nagdusa sa gutom, sakit at pisikal na pang-aabuso mula sa mga gwardyang Hapones. Ang mga manggagawa ay nagtatrabaho sa ilalim ng matinding init, ulan at malupit na kondisyon. Ang Hellfire Pass, isa sa mga pinakamahirap na bahagi ng proyekto, ay nagresulta sa libo-libong pagkamatay dahil sa brutal na pamamalakad. Tinatayang 1/4 ng mga manggagawa ang namatay dahil sa sakit tulad ng malaria, cholera at dysentery. Ang Death Railway ay nananatiling simbolo ng kalupitan ng digmaan at ang kahirapang dinanas ng mga bihag at manggagawang sa pilitang pinagtatrabaho. Hanggang ngayon, may mga memorial sites upang gunitain ang kanilang sakripisyo. Number 4, ang Rape of Manila. Noong Pebrero at Marso 1945, sa huling bahagi ng ikalawang digmaang pandaigdig, nagdulot ng matinding karahasan ng mga sundalong Hapones sa lungsod ng Maynila habang papalapit ang tagumpay ng Allied Forces. Sa desperasyon ng mga Hapones, isinagawa nila ang malawakang pagpatay at pang-aabuso sa mga Pilipino. Mahigit 100,000 sibilyan ang nawalan ng buhay. Karamihan ay biktima ng brutal na pagpatay at pagsasamantala. Ang mga eskwelahan, ospital, at maging ang mga simbahan ay ginawang lugar ng malagim na krimen. At ginamit pa ng mga Hapones ang mga kababaihan at bata bilang human shield sa labanan.
Ang Bayview Hotel ay naging simbolo ng mga kahayupan kung saan daan-daang kababaihan, kabilang ang mga batang babae, ang ginahasa bago pinatay. Ang Rape of Manila ay isa sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas na nag-iiwan ng sugat sa puso ng bansa. Sa kabila ng trahedyang ito, naging simbolo rin ito ng katatagan ng mga Pilipino na muling bumangon mula sa abo ng digmaan. Number 3, ang Sookching Massacre. Noong Pebrero 18 hanggang Marso 4, 1942, isinagawa ng mga Hapones ang Sookching Massacre, isang sistematikong pagpatay sa sinumang itinuturing nilang anti-Japanese sa Singapore. Ang massacre ay nagresulta sa pagkamatay ng mahigit 250,000 tao, karamihan ay mga Tsino. Pagkatapos bumagsak ang Singapore sa kamay ng Japan noong Pebrero 15, agad na sinimula ng Japanese Kempeitai, military police, ang kanilang kampanya ng takot. Nag-utos ng mass killings bilang paghihiganti sa patuloy na giyera ng Japan at China. Hindi lamang sa Singapore nangyari ang kalupitang ito, kundi pati sa Malaya, kung saan tinarget din nila ang iba pang etniko tulad ng mga Tamil Indians. Mahigit 70,000 sibilyan sa Thailand at Burma ang naging biktima ng parehong kampanya. Sa kabila ng pag-amin ng Japan pagkatapos ng digmaan, sinubukan nilang bawasan ang bilang ng mga nasawi sa kanilang opisyal na ulat na sinasabing 6,000 lamang ang namatay. Gayunpaman, ang Sookching Massacre ay nananatiling isang simbolo ng labis na karahasan na dulot ng giyera. Number 2, ang chemical weapons testing. Isa sa mga pinakamalupit na taktika ng Japan noong ikalawang digmaang pandaigdig ay ang paggamit at pagsubok ng mga chemical na armas. Sa pamumuno ng Unit 731, nagdevelop ang Japan ng mga nakamamatay na kemikal tulad ng mustard gas, lewisite, cyanide gas, white phosphorus, atomsite, at phosgene gas. Ang mga nakulong na bihag, kabilang ang mga Tsino at mga sundalo ng Allied Forces, ang ginamit bilang test subjects upang pag-aralan ang epekto ng mga kemikal na ito. Sa isang malagim na insidente noong 1940, 20 bihag ang inilagay sa mga trenches at observation posts bago sila nalason ng iba't ibang antas ng mustard gas habang minamanmanan ng kanilang kondisyon hanggang sa 5 araw pagkatapos ng exposure. Ang mga eksperimento ay walang malasakit na isinagawa na nagdulot ng matinding paghihirap sa mga biktima tulad ng malalang pag-ubo, matinding sakit at pagkawala ng buhay. Bukod dito, ginamit din ng mga Hapones ang portable gas chambers sa kanilang brutal na pagsusuri. Ang paggamit ng kemikal na armas ay hindi lamang labag sa etika, kundi isa ring malupit na pag-abuso sa karapatang pantao na hanggang ngayon ay nagbibigay ng masakit na aral tungkol sa mga hangganan ng digmaan. Number 1, ang rape and pillaging in Korea. Noong 1910, inangkin ng Japan ang Korea na nagdulot ng 35 taon ng kalupitan, pang-aabuso at pagsira sa kultura ng mga Koreano. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, lalo pang tumindi ang kanilang paghihirap. Libo-libong Koreano ang pinilit na maglingkod sa hukbo ng Japan, habang ang mga kababaihan ay ginawang alipin at pinagsamantalahan bilang bahagi ng comfort women system. Ang sinumang sumubok lumaban ay nilalagay sa bilangguan o pinapatay ng walang awa. Bukod dito, ang mga mahahalagang artifact ng Korea ay ninakaw din ng mga Hapones, na marami sa mga ito ay nananatili sa Japan hanggang ngayon. Ang mga Koreano ay hindi lamang pisikal na pinahirapan, kundi pati ang kanilang kultura ay pilit na binura, tulad ng pagpapalit ng kanilang mga pangalan sa wikang Hapon at ang pagsamba sa mga Diyos ng Japan. Ang kakilakilabot na mga pangyayaring ito ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga Koreano na hanapin ang hustisya at ipanumbalik ang kanilang nawalang identidad at kasaysayan. Sa kabila ng maraming taon, nananatiling sariwa ang alaala ng kanilang pagdurusa sa ilalim ng pamumuno ng Japan.